Good afternoon mga mamen! So nandito ulit tayo ngayon sa bago kong video. So ngayon papunta tayong Nabotas, ang wonderful area ng Nabotas. So malapit na siya sa Caloocan mga mamen. Nandito tayo ngayon sa Malate. Hindi ko alam kung bakit ako nandito ngayon at di ko alam ang lugar. Hindi ko alam ang street. Ngayon, hinahanap natin ngayon yung Rojas Boulevard. Papunta tayong Rojas Boulevard ngayon. Pero bago ko to ipagpatuloy, just do my introduction! Yeah! So, yun na nga mga mamen, hinahanap natin ang Rojas Boulevard kasi Rojas Boulevard to C4 and then C4 to Nabotas, yung mga ways na yun ay yung pinakamabilis na daan para makapuntang Nabotas. So, ngayon, hindi ko alam talaga kung anong street ako ngayon sa Malate. Pasensya na, hindi ko masabi. Pero huwag kayo mag-alala mga mamain kasi mamaya makakapunta na rin tayong Rojas Boulevard at doon dediretsuhin na lang natin and then samahan nyo ko ngayon na alamin or panoorin ang aking experience for this time. So naubusan na ako ng sasabihin mga mamain. Hindi ko alam talaga kasi wala talaga akong masabi dito sa lugar na to kasi hindi naman ako masyadong pamilyar. So, kaliwa muna tayo ngayon. And then, tabisin ko ng konti yung aking video. Ito na! Yon, so mga mame, nandito na tayo sa part ng Rojas Boulevard. So, yung Rojas Boulevard talaga, kung nakikita nyo, yung nasa kanan ko, yung malaking daan. Ito ngayon, service code na tinatawag ito. Medyo busog pa ako, pasensya mga mame. Sorry. So, ito service code. Katabi lang to ng mismong Rojas Boulevard. So, kaliwa lang tayo dito. Punta tayo ng Rojas Boulevard kasi mas mabilis sa way yan, mas malaking daan. At harurot tayo dito. Below 60 harurot. So, as you can see, medyo mahangin ngayon mga mamen. Medyo sana clear pa rin yung yung tunog ng motor, tunog ng mga kalikasan na biyahe natin kasi medyo mahangin talaga ngayon dito kasi tabi nito Rojas Boulevard, Manila Bay. Sabi ko na din yung Manila Bay, maganda na siya. Hindi na siya yung puno ng basura ngayon. Ngayon malinis na yung Manila Bay. Kung nakikita ninyo, meron mga barrier, mga blue barrier na merong kind of construction sa Manila Bay. Siguro pinapaganda yung Manila Bay ni Pangulo Duterte. Pero anyway, yung nasa kaliwa ko, yan, yung tinatawag na moonwalk. Yan, moonwalk ba yan? Ewan ko, basta dyan, pero dyan magandang tumambay dyan mga mamen.
Kapag tumambay kayo dyan, ay nako, ayahay ang buhay. So, nasa Richard Park na tayo ngayon. At dahil sobrang smooth ang biyahe, kaya lang medyo mahangin talaga. Hindi ko alam kung malinaw yung... Siguro malinaw yung boses ko dahil sa mic. Pero hindi ko alam kung malinaw yung surroundings ko, ha? Yan, so lagpas tayo stoplight. Medyo smooth ah. Ganda ng biyahe ngayon ah. Smooth. Mabilis tayong makakapunta dun. Wala pa siguro mga maybe 30 minutes. Wala pang ganun. Kapag 60, kapag ganito, singit lang tayong konti. Yan. Dito sa stoplight na to, may mga kasalamuha kang mga truck kagaya nung nakikita nyo kanina sa kanan ko. Yan. Dito sa Rojas Boulevard, halo yung private, pangpasahero, mga namamasada, kagaya ng jeep, and then mga truck. Yan. So, konting ingat lang mga mendi kasi ito katulad ng EDSA. Puro private vehicle lang, bus. Hindi kagaya sa EDSA. Nasusunod ng mga ng mga namamasahero yung yellow lane. Dito, medyo hindi. Truck lane lang. Ayan, yung yellow lane na yan. Yan, truck lane lang yung susunod dito. So, very smooth. Papunta tayong bandang Intramuros. Yan. Medyo mahangin talaga eh. Ang sarap bumiyahe. Kung nakikita nyo yung yung wasiwas ng hangin sa jersey ko. Yan, sobrang lakas ng hangin dito. Ewan ko kung may bagyo. Halatado naman, cloudy day ngayon. Diba? Tapos, dito kasi kadalasan medyo traffic dito pagpapuntang Intramuros dahil din sa circle. Sa circle, Balday, ay, ito yan. Dito na pala tayo. What the heck, hindi ko na malayo. Very smooth kasi yung biyahe ngayon eh. Yan, so dito, papasok na tayo ng C4. So mga guys, mga mamen, ingat na ingat kayo dapat dito sa C4 kasi marami ditong aksidente. Involved lagi yung mga truck. So kung magsisingle ka, gaya ngayon, magsisingle ka, konting ingat mga mamen dahil yung truck may mga blind spot yan. Hindi nila masyadong nakikita yung mga nasa paligid nila. Kasi nga, sobrang mataas sila. And then, bukod doon, meron silang mahabang vehicle. Which is hindi nakita ng driver yung bandang likuran. Hindi kagaya natin, tingin lang tayo side mirror. Abot na abot, pero sila, kahit gano'ng kalaki yung side mirror nila, may possibility tayo na hindi nila tayo makita. Halimbawa yung nakita nyo kanina yung kulay blue trailer. Kapag lumiko kasi yung trailer, nagsisete yun. And then kapag nag-shete yun, yun, hindi na niya makikita yung likuran niya kasi nga, hindi na yung abot ng side mirror pag lumiko siya. So, kapag direksyon naman yun, abot yun. Pero kapag lumiko, never, kasi mag-iiba ng direksyon yung side mirror. Sige? Yan. So, nandito tayo ngayon sa... Ano bang pangalan ng tulay na to? Hindi ko alam. Basta papunta tong Sipol. So, huwag kayong malilito mga mamen ha. So, lagi kayong bandang kaliwa. Kaliwa lang lagi kayo. Kasi doon may hahati ng tulay doon. Yung isa papuntang I think Tondo. Well, other part ng Tondo, pero ito kasi Tondo pa rin to, pero diretso siya papuntang Navotas. Yun, papunta kang sa mga service road ng Tondo. Okay, so stoplight again. At dahil may mga nag-overtake pa more. Overtake. Hindi nakapaghintay sila. So mga mamen, for safety purpose, wag yung gagayahin yun kahit saang lugar dito sa Metro Manila o saan man kayo matagtag.
Kasi as motorcycle mga mamen, hindi nyo masabi yung safety ninyo. As motorcycle kasi meron lang tayong 2 wheels, hindi tayo kagaya ng 4 wheels. At pag tayo binangga, kaliberado, semplang agad tayo. Kahit tayo nakabangga, semplang agad tayo. Kasi nga, hindi naman natin talaga masyadong mababalon sa 2 wheels kapag tinitik tayo ng konti. Hindi kagaya yung 4 wheels at nabangga yan, mag-cross man yan, lumampa man yan, pwede silang makabalance pa rin. Dahil nga, 4 yung gulong niya para bumalan. So, yun mga mamen. Kasi alam nyo, yung dito the red light na kagaya na nakita nyo kanina, medyo delikado siya eh. Alam nyo yung bakit? Kasi nga, ibang time na mag-go. Kapag hindi ka pa naka-green yung side mo, huwag kang aandar mga mamen. Kasi nga, may posibilidad na mabangga ka. Sa crossing, 3 ang titignan mo na side, kaliwa, kanan, harap. Kapag sa harap mo lang ikaw nakatingin, malay mo, may bumangga sa kaliwa, malay mo, may bumangga sa'yo ng kanan. Nakapokus ka naman sa kaliwa o kanan, hindi ka naman alerto sa harap mo. Sige? So, malaki ang posibilidad na mabangga ka kasi nga, 3 ang pwedeng labas-pasok yung sasakyan. Sa harap mo, and then sa kaliwa, kanan. So, mas maganda ng hindi yung stoplight and then maghintay sa oras mo para tumakbo. Kasi nga, mas safe yun. Ibig sabihin, dahil nga naka-stop yung 3 side mo, wala ka ng ibang titignan back, hindi mag-go ka na lang. Just do your line. Okay? So, yun lang mga mamen. Kapag sa stoplight, huwag yung gagayahin talaga yung mga kamote rider yun mga mamen. Pasensya na kayo kasi sa my word, medyo baka nasasaktan yung mga iba kong mga viewers na sinasabi kong kamote rider. Hindi naman talaga siya safe. Kaya, pwede natin siyang ikamatay. Yun mga mamen. So, nakakatakot yun. Ginawa ni kuya. What the heck? Wait, bumalik tuloy yung alaala ko nung inilalim ako sa truck mga mamen. Medyo kaskasero kasi ako noon that time. Bagong kuha ang license, bagong tiga sa motor. Kala ko racer na ako. What the heck? So mga mamen, sobrang delikado yung ginawa ni kuya. Kilo pa naman yan. What the heck? Ay, ano itong mga to ginagawa ninyo? ala pagpipitan nyo pa ako Ngayon ko kayo hindi nyo mapagpipitan. Nagpipit pa sila. Alam nyo, madidistract ako at dahil kung mga yun. Matutang Magtanga sila. What the heck? Mga taga-tondo, man! Shoutout mga taga-tondo! Medyo patawa talaga yung dalawang taga-tondo. Nagtitipan mo pa ako So anyway mga mamen, doon na nga tayo sa ginawa ni kuya kanina. Medyo delikado talaga siya. Hindi pala medyo, talagang delikado. Puno kasi yung truck na preno kung narinig niyo yung preno sobrang lakas. And then nag-react na rin yung sensor niya, sinigawan siya. Means na pwede talaga siya mabangga kung hindi preno. Alanganin talaga. Pag gagawin niyo yung mga mamen, siguraduhin niyo na malayo yung truck
and then makita kayo ng truck. Siyempre lang talaga si kuya dahil nakita siya ng truck at nakapag-preno agad yung truck. And then, huwag yung gagayain na sinihit ng ganun habang umaanda yung truck. And delikado yun, okay lang siguro sa gilid. Kasi ginagawa ko yun. Pero yung didikit ka mismo, ikakat mo yung truck, nakagay ng ginawa na yun, lahat man. Pwede mong ikamatay yun. Buti na sana kung, magandang pagkamatay eh. Kaya lang, ano ba yan, what the heck? Medyo talagang lasag-lasag ka rin kapag nasagasaan ka eh. Hindi ka makikilala ng pamilya mo eh, what the heck? Kaya dyan naman ang medyo di talaga makaget over eh. Kasi talagang experience ko na yun. Kung nabidyohan ko yun, ewan ko lang kung masasa kayo. Ewan ko lang talaga kung ano yung reaction ninyo. At the heck, umilalim kasi yung motor. Tapos yung buti na lang nakatalon ako kasi nga iilalim na ako. And then pagka ilalim ng motor, sinagasaan yung motor ng truck. Oh man, sobrang thank you ako ng thank you noon. What the heck talaga. Sobrang thank you ng thank you. Kasala ako ng dasal na thank you kasi ligtas ako. Thank you kasi walang masamang nangyari sa akin. And then thank you dahil yun, nalayo ko sa disgrasya. So mga mamen, dito sa ating aking mga video, may sasabihin akong mga safety tips about sa mga lugar, kung ano yung pwede mong gawin para mapaghandaan ninyo yung mga nakaambang mga aksidente. And then safety tips para sa ganun hindi kayo madisgrasya kagaya ng nagawa ko dati sa amin eh, bandang Paranaque. Kamote rider pa ako nun talaga. At dahil talaga, alam nyo, pagkatapos kong ma-experience yun, hindi ako makapag-drive mga mamin. Sobra. Pagda-drive din ako ng tropa ko, nanginginig yung manubela ko. Sobrang nanginginig. Konting dikit pa lang sa akin ng sasakyan, sobrang ilag na ako. Which is delikado. Kasi pag, halimbawa, umilag ka, nasa kanan yung sasakyan, umilag ka, pupunta ng kaliwa, baka mabundol mo yung kaliwa. Ayun, so ito, stoplight na naman, natry na ako. Yun, so ganito dapat ang gagawin ninyo, strategy sa stoplight. Pag nag-go, dun ka palang aandal. So, malapit na tayo. Kaliwa na tayo dito. Ay, kanan pala. What the heck, kanan. Then, publishing ko ng konti yung ating video kasi kasingit-singit na naman to eh. Yeah, up. So dito pala guys, dito sa Navotas, maraming mga ginagawang dito, kalsada. Yan, kagaya ng nakikita ninyo. Laging may stop and go. Yun. Dito pala. What the heck? Di kami kayo lumagpas. Ito lang sinabi din ni ate. Yan, so this is it guys, mga mamen. Ito lang, sana nagustuhan nyo yung experience ko ngayon. Sana din mag-subscribe kayo, mag-like, mag-comment kung anong bang klaseng video ang gusto niyo. Thank you mga mamen. Dito na tayo ngayon. See you to my next video.